Yan. Okay na. Ba, tara. They're waiting for us. Okay. Wait, sorry, was fixing our comfort food kasi. So, palagay Nice. naman. Thank you. Thank you. Yun. Yeah, thank you. So, ayun na nga. Paano ba tayo nagsimula? So, sinundo ko siya sa airport. Nung sinundo ko siya sa airport, syempre, dahil boss nga siya, I was trying to start a conversation sa kanya. Kasi nga, syempre para hindi kami magkailangan dalawa. But not knowing, along the way, nagkukwentuhan na kami ng mga love life namin. So, yun, nalaman ko, both kaming broken-hearted pala dalawa. So, lalim na mga hugot namin. Ayun, hindi namin napapansin. Iba pala yung epekto ng bawat pag-uusap namin doon. Hanggang sa... Kaya yan na ako mag-date. So, what happened next? Well, what happened next is that after several late night talks and dates, no? And mga takbuhan namin paggabi after work when I had the chance to visit in Jensen. Yun, December 23, 2019, akala ko daw makakauwi ng Bulacan kasi wala nang flight pabalik from Zamboanga. I was in Zamboanga for an event and then siya naman umuwi sa kanila Zamboanga. Siya yung nakasama ko 2 days before Christmas. So after that, we went to a church sa Fourth Pilar. And then after we light a candle, tinanong ko na siya, can you be my girlfriend? So yun. Ganun lang siya kadali at ganun kabilis. Pero yung pagsasama namin, despite of everything during the pandemic, hindi rin siya naging madali. Ang dami naming hamon sa buhay, especially naging long distance relationship kami. And saka may mga tao ding naniwala. Tsaka tumulong din para magkita rin kami. At ngayon, dahil sa pagmamahalo namin, pagkitiwala sa isa't isa despite the pandemic, no? And of course, dahil sa patnubay at gabay ng Panginoon, we decided to get married. So, kailan na kasal?